Magandang araw Pilipinas, ito si Mike Padua at nakita ulit tayo sa ating Tagalog edition ng ating weather analysis ng araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, ika-19 hanggang ika-21 ng buwan ng Pebrero 2024. At ito po ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands. By the way, ang BPI, meron po silang programa. Ang tawag nila ay yung Sustainable With You. Kapag interested po kayo, ay click lang po ninyo yung link. Dito po, lalabas po yan. At i-forward po kayo dun sa site niya. Although, bababa mo na yung page ng YouTube. At nandun yung tunay na link. Okay? At kapag nasa Facebook kayo, sa description area nitong video, ay meron rin link doon para pumunta kayo sa Sustainable With You program ng BPI. Okay. Also, ang Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, si Congressman Gabi Bordado. So, umpisa natin ang update. Ito ang latest GravSat. By the way, nung weekend, hindi po tayo nakagawa ng ating GravSat. Medyo naging busy po tayo. But wala naman pong pinagbago sa weather. Walang nagbago. Patuloy pa rin na nanatili ang hangin silanganin. So na yun, nasa vague pa rin ang monsoon. Napakatahimik po ang panahon dito sa Pilipinas. Except po ng konting hangin mula sa hangin silanganin. Nagbibigay pa rin ng maulap na pawirin sa ibang areas po ng Kabikulan. At dito rin po sa may Visayas at Eastern Mindanao. Ito yung GravSat kahapon, valid hanggang ngayon. But sa mga araw na ito ay medyo napakaganda po ang panahon. Deep blue skies. May konting cloudiness pa rin sa may silangan bahagi po ng Kabikulan, Visayas at silangang Mindanao. At na-feel po natin ang epekto ng El Nino. Malakas kasi itong El Nino. Although sa susunod na buwan, sa Abril, ay magbabalik na tayo sa normal. And then, mukhang magkakaroon na naman tayong problema dahil magkakaroon po tayo ng pabigla-biglang shift o pagpalit kaagad mula sa El Nino into La Nina. Yan po yung base sa last February report ng El Nino. Ito mangyayari po between June to October. So, hopefully, hindi siya matuloy kasi pag matuloy yun, ang problema naman natin dito sa Bicol at sa ibang bahagi po ng Pilipinas ay yung sobrang ulan, lalo na po sa Mindanao at Visayas. So, pray natin na sana hindi matuloy. So, hanggang sa buwan ng Mayo ay mukhang konti pong ulan natin, below average. So, mag-ipon-ipon po tayo ng tubig, mag-save paggamit ng tinatawag natin conservation ng tubig. At sa labas ng ating bansa, wala po tayong natanawan na sama ng panahon ng bagyo. Lahat po sila ay nandun sa Southern Hemisphere. May mga sunod na bagyo po doon. Kasi panahon nila, Nobyembre hanggang Abril, ang cyclone season. Sa atin naman, whole year naman, although pinangakonti ang February at March, and then pagdating ng Mayo, akit na naman po yung mga number of tropical cyclones. Let's hope na wala pong tumama sa ating bansa. Okay, at sa ating zoom in, zoom out satellite animation, ito po yung fast animation ay wala naman pa tayong mapakita sa inyo dito except dito sa ating zoom in satellite animation sa windy.com. Kitang-kita po natin dito mga kaulapan, dala ng hangin silanganin, magbibigay po ng mga cloudy at may mga padaan pong showers o thunderstorms dito po sa may karga, okay, eastern karga, eastern sections po ng Davao. The rest ay purely deep blue skies, okay? Halos wala pong kaulapan. Na po dito sa may area po ng Romblon, halos, lalo na dito sa may area po ng Ilocos, halos wala pong kaulap-ulap, okay? At gayon din po sa Bicol, may mga ibang portions dito sa Naga, talagang may mga clouds pa rin, although deep blue skies po sa the rest of Bicolandia. Okay? At sa ating wind and pressure forecast mula sa European model, kung sa windy.com, na yung araw na ito hanggang sa Huwebes ay patuloy po na hangin silanganin po tayo at magiging kalmado po ang hangin sa may bulubundukin po ng Luzon, sa may Cordillera, Benguet, Sierra Madre, dito rin po sa may ibang portions ng Bicol, Visayas, Mindanao. So yan po, kapag mahina po ang easterlies, halos mafe-feel natin na umiinit na talaga ang panahon. Yung third week ng Pebrero. Okay?
At sa ating rainfall accumulation forecast, ito yung ma-accumulate na ulan mula na yung araw po ng Lunes hanggang Miyerkules ay mukhang nandito lamang po sa may eastern Leyte at eastern Caraga, kasama po ang eastern portions ng northern Davao Oriental, ang possibility po ng mga light showers o thunderstorms. The rest ay purely dry po tayo. Wala po tayo masyadong ulan. Meron din po dito mga maliliit na areas po ng Panay, Negros at sa may coastal areas po ng Northern Quezon. But generally speaking, ito po ay accumulation lamang. So, halos wala po talaga tayong ulan for the next 3 days. At sa ating wave forecast mula sa European model, courtesy of windy.com, na yung araw po nito, Lunes, ay manatili pong nasa 1.5 to 2 meters dito ang alon. Samantala, ang inland areas ay kalmado hanggang 1 meter. So, napakaganda po para magkaroon ng mga fishing activities at maglayag po sa karagatan. Sa Martes, Miyerkules hanggang Huwebes, ito lang po ang eastern sections ng ating bansa. Itong Eastern Philippine Sea ay magkakaroon po ng alon mula 2 meters. Click natin ito. Yan po, 2 meters hanggang 2.4 or 5. Light to moderate lamang po yan. At hindi naman po siya mapanganib sa mga middle to large sized fishing vessels, but yung mga maliliit ay medyo maalon pa rin at mapanganib. Okay? Samantala dito ay walang problema, kalmado hanggang 1 meter. Ganyan din po sa may West Philippine Sea. At pwede po kayo magkaroon ng fishing activities at maglayag sa kakagatan. Okay? So yan po ang ating latest sa ating wave forecast mula sa European model, courtesy of windy.com. At dyan muna natin tatapusin ang ating update na yung tahimik na February 19 hanggang 21. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. At huwag niyong kalimutan, mag-subscribe sa ating channel. I-click lang po ang subscribe button dito sa baba upang malaman ninyo kung ano mga latest updates sa ating panahon. Maraming salamat po sa pagpanood niyo at God bless po sa inyo lahat.